morning, Kuya! Kami naman ang inyong makakasama hanggang mamayang alas 8 ng umaga dahil Lunes ngayon. Siyempre, masaya tayo dahil kanina nakasama natin sa first part ng programa ang ating kuya na si Kuya Daniel Razon. At kanina napanood natin ang iba't ibang inspiring stories at mga words of wisdom na ating magagamit sa araw-araw. Iyon. At maliban po sa mga magagandang balitang hatid namin sa inyo, meron din akong isi-share sa inyo na special na recipe. Kaya abangan nyo po yan mamaya. Awesome! Magpe-prepare muna ako ng mga ingredients. Agad-agad pa na yan. Agad-agad. Isip na ako. Bye-bye. Okay. Sige, pero bago natin matikman ang ihahain ni Ira, itutuloy muna natin ang ilan sa mga good news at public service para sa ating mga kababayan. Unahin na natin itong mahalagang paalala mula sa Land Transportation Office. Para sa mga motoristang ang kanilang driver's license at motor vehicle registrations nag-expire na noong April, May at June 2026, ang extension period ng renewal ay hanggang sa July 31, 2026 na lang. Alinsunod po ito sa Memorandum Circular Number MBL 2026-5048 ng Land Transportation Office o LTO. Kung kabilang kayo sa mga may expired na lisensya o rehistro na sakop ng extension, siguraduhing magre-renew ito bago mag-July 31 para maiwasan ng mga surcharge, penalties at iba pang kaukulang multa. Mas mabuting asikasuhin na ito ng mas maaga para mas maiwasan po ang abala at magkaroon ng maayos na pagbiyahe sa kalsada. For other information, bisitahin lang ang LTO NCR Facebook page na @LTO-NCR Official. That's right! Pusay mo doon Yun, buti na lang. Hindi rumatrat agad, no? Pero ganun pa man, yung mga natanggalan pa ng lisensya o expired yung lisensya, kayo ang kailangan mag-move na mga kasambahay. Kasi sayang naman yung mga penalty na ibabayad pa natin. Kaya asikasuhin na natin hanggang July 31. That's right. For the good news, magandang balita naman para sa mga registered cocoa farmers. Merong binuksan ng Commission on Higher Education na scholarship program para sa inyo at sa inyong pamilya para sa academic year 2026 to 2027. Maaring mag-apply ang mga rehistradong coconut farmers sa National Coconut Farmers Registry System na NCFRS at ang kanilang mga kwalipikadong miyembro ng pamilya upang magkaroon ng pagkakataong makapag-aral sa kolehiyo sa tulong ng scholarship program na ito. Ang huling araw ng pagsusumite ng application ay sa August 31, 2026. Para sa kompletong kwalifikasyon, requirements, proseso ng aplikasyon at iba pang mga lituntunin, bisitahin ng CHED website sa ched.gov.ph at i-click ang CoSchool. Sa mga nais naman mag-apply sa scholarship na ito, pwede nyo i-scan ang QR code na nakikita sa inyong screen. That's right! Malaking tulong to talaga dapat lahat ng mga farmers natin. Merong gantong tulong na nakuha sa government. Para naman, kasi ngayon pag sinasabi yung ibang mga bata, hindi nila pangarap maging farmer, di ba? Pero yung mga farmers, yung isa sa mga backbone ng bansa natin. Kaya maganda, matulungan natin sila. That's right. At ito, magandang balita rin para sa mga estudyante, job seekers, language enthusiasts, at aspiring freelancers. Magkakaroon ng libreng webinar ang Department of Information and Communication para sa mga oportunidad sa mga trabaho gaya ng translator, subtitler, quality checker at script adapter. Ito ay isasagawa sa July 22, 2026 mula 10 hanggang 11:30 ng umaga via Zoom. Libre ang webinar na ito at limited lang ang slot kaya sa mga interesado, iscan lamang ang QR code na yan sa inyong mga screen para makapagpa-rehistro. Libreng seminar yan, guys. Dagdag yan, kumbaga dagdag sa mga skills sa knowledge natin which is advantage sa ating mga careers. Kaya take advantage natin yung mga ganyan. Tama. At yan ang ilan sa ating advisories ngayong umaga. Kumustahin naman natin ang ating munting kusinera sa kusina. Ohayo gozaimasu, mga kasang bahay. Wow, gumaganon pa siya. Sige na nga, andito po ang inyong munting kasi
kusinera para mag-share ng isang recipe para sa inyo. Ito ay ang onigiri. So, share ko lang bakit ito yung recipe na gagawin natin for today. Kasi, di ba, noong January, kung naalala nyo, ay nagpunta tayo sa Japan. Tapos ito, madalas nakikita ko sa mga konbini, sa mga convenience stores sa Japan. Tapos, ito yung meal halos ng mga Japanese na on the go. So, ngayon, naisip ko, kasi since, di ba, pagka-breakfast, ganyan, madalas on a rush tayo, ito, pwedeng-pwede nyo siyang i-meal prep. Pwede nyo siyang gumawa kayo like for a week, tapos ilagay nyo siya sa ref or sa freezer. Tapos kung meron kayong microwave, i-reheat nyo na lang. So ayan, ang ating ingredients for the onigiri. Siyempre, kailangan natin ng Japanese rice. Pero kung wala pong Japanese rice, kung ano lang pong bigas ang meron kayo dyan, pwede na po yun. Lulutuin lang natin siya. So, ito po yung ating kanin. Luto na yan. Tapos, kung gusto niyo po siyang timplahan na parang lasang sushi rice, pwede po kayong maglagay ng white vinegar at saka ng sugar. I-dilute nyo lang tapos ihalo nyo na po sa inyong kanin. Tapos, para sa filling natin, meron tayong tuna. This one. Meron tayong mayo. And isi-season natin yan ng, black pepper. Tapos, yung seasoning pala ng ating rice, nakalimutan ko. Additional lang to. Naglagay ako ng olive oil, tapos brewed soy sauce or shoyu, and furikake. Tapos, later, papakita ko sa inyo, meron na kasi akong ginawa na prep na onigiri. Tapos, syempre, kailangan din natin ng seaweed for pinaka-garnish. Okay? So, let's start muna by doing our filling. Isi-season lang muna natin siya. So, nakakatuwa itong onigiri kasi kahit na anong filling naman, pwede mong ilagay. Pero isa to sa pinakasikat sa Japan, yung tuna mayo. Minsan, salmon mayo, ganyan. So, lalagyan nyo lang yung tuna, canned tuna. Kung may fresh naman kayo na tuna na pwede nyong i-sear, yun din, pwede nyong gamitin. Tapos, haluan nyo lang ng mayo and then black pepper. Konting seasoning lang. And then, mekus-mekus. Yan. Alam nyo, nakakatuwa mga kasangbahay kasi yung onigiri, marami talaga siyang flavors, di ba, na ko sa inyo, nabanggit ko. Tapos, pwede kayo mag-experiment ng ang ihalo nyo, mga Pinoy na ulam, pwedeng adobo. Kasi nasa sa inyo naman kung ano yung gusto nyong ipalaman eh. Ilalagay kasi natin siya sa pagitan ng dalawang rice. So, once nahalo na siya, okay na yan. Tapos, proceed na tayo with the rice. So, ang gagawin muna natin, i-mix natin, combine natin yung shoyu, and then yung olive oil. Kailangan lang natin siyang i-emulsify. Emulsify? Kasi para mag-combine lang. Kasi ang hirap paghaluin ng mantika at saka other liquid eh. Para lang mag-mix siya yung kanyang flavor. And then, pwede naman tayong mag-add more later kasi minsan mas maalat talaga yung mga brewed soy sauce eh. Kasi syempre, mas matagal yung binubrew nga siya, mas matagal siyang parang naka-ferment, ganun. So, lagay lang natin. Ang reason ba tayo naglagay ng mantika? Kasi, lalo pag hindi Japanese rice, tapos medyo malamig na yung kanin nyo, ang tendency ay nagdidikit-dikit. So, yung mantika, mag-a-act siya na parang pampadulas nga, ganun. Moisturizer. Skincare yarn. So, maghihiwa-hiwalay kahit pa paano yung mga grains. Tapos, hindi rin kayo mahihirapan na i-shape siya later. Kasi pwedeng, kung malinis na malinis po ang inyong mga kamay, at kung ayaw nyo ng may mga, kung okay lang sa inyo pala na medyo may dumidikit sa kamay nyo na mga kanin, pwede nyo po gamitin bare hands. Pero ako kasi, hindi natin gagawin yun ngayon kasi medyo maano ko sa kamay. Gusto ko hugas ako ng hugas, pero wala kasi tayong hugasan dito. So, mahirapan na. Alis pa ako, di ba? Sabi niyo, saan na yung munting kusinera na wala? Nagugas ng kamay. So, gagamit lang tayo ng cling wrap. Tapos, i-oil lang natin siya ng konti. So, may technique kasi yung paghahalo sa mga Japanese, yung paghahalo nila ng rice. Lalo kapag kabagong luto pa. Tapos, meron silang
mismong lalagyan, nakalimutan ko, pero wooden siya na lalagyan, tapos meron din siyang parang specialized din na spatula na ginagamit. Tapos may technique din sa paghalo. Yun yung nakakatuwa sa mga Japanese cooking. Very sila, technical. Kumbaga lahat may purpose sa ginagawa nila. So, kapag medyo well combined na yung liquid natin dun sa ating rice, yung mixture, pwede tayong mag-add ng, I think maputla siya. Lagyan pa natin ng konting shoyu. Yan. So, Wow! okay? Tansyometer is the key. Ganyan. Pag naman madalas na kayong nasa kusina, matatansya nyo na yan mga kasangbahay. Diba? Papakita ko lang sa inyo yung process. Dapat well-mixed siya kasi para equal yung lasa. Kapag may konting puti-puti pa, ibig sabihin hindi nyo pa nalalagay dun yung, hindi nyo pa nasa-spread properly yung mixture. May iba nga, alam nyo mga kasangbahay, nakita ko mga videos nila gumagawa ng onigiri. Pagkasaing, mainit pa yung kanin. Yun na, hindi na nila nilalagyan ng other seasoning Meron na silang nakahandang filling, lalagay nila kagad doon yung kanin, tapos ibabalot nila yung kanin, yung filling. Tapos isi-shape na nila yung kanin na ang init, grabe. Sobrang nakakatuwa. Ang galing-galing nila. Salay sila doon sa ganong klaseng heat. Tapos, yun na, ibabalot lang nila ng seaweed, tapos kakainin na nila. So, I think this is well mixed. Lagay na natin yung furikake. Itong furikake na to, ay nabili ko siya sa Kyoto, sa Japan. So, for me, this is special kasi ingredient talaga siya na sinorse ko from Japan. So, nung tinikman ko, wala siya masyadong lasa kapag kakainin mo siya alone. Pero kapag nilagay mo naman siya sa rice, mayroon siyang subtle na umami na hindi siya overpowering kapag ilalagay mo siya sa mismong kunwari sa rice, ganyan. Usually naman ang furikake ay nilalagay sa mga rice, pang top siya. Pero, since kapag ganyan na siya, ready na yan lagyan ng filling. So, nag-prepare na ako dito sa gilid kasi efficient tayo. Wow! So, ganito yung mangyayari mga kasangbahay. Pakita ko sa inyo, ha? So, meron lang akong cling wrap dito. Tinakpan ko lang siya. Tapos, yan. Naglagay ako ng, parang ganyan siya. Dapat ganyang kalaki. Hindi ko alam kung ilang grams yun. Pero, tansyahin nyo yung kaya nyo lang din kainin. Tapos, separate lang yung dalawang kanin. Tapos, yung isa, kung nakita nyo, nung nakapatong to, medyo lubog siya. Lubog pa natin ng konti. Kasi dito natin ilalagay yung filling. Awesome! So, dapat medyo may, space ng konti. Para makahinga. Diba? Hanggang sa pagkain may space. And then, ilalagay tayo ng filling. Buka tayo ng kutsara. Para masaya. You can be really generous sa filling, pero nakakatakot kasi baka mag-spill yung Ayaw naman natin na sobrang makalat tayo, di ba? For today's video. And you can add more. That's why very important ang gamitin nyo yung drained na tuna. Kasi nakakatakot kapag basang-basa. Magiging basa yung onigiri nyo. Tapos, ayan na nga, kinakabahan na ako. Bawasan natin. Bawas. Pwede naman. Yan. Or kailangan mas deeper siguro yung Wow! Yung Kinakabahan yan. Bakit? Competition. Ayan. Kasi naman pag hindi, meron akong ginawa dito. Okay. So, yan. Patong lang natin. Actually, pinapahirapan ko talaga yung sarili ko, mga kasangbahay. Dahil meron namang nabibili na onigiri mold. Napaka-bilis lang nun. Ipalalagay mo lang siya dun sa triangle na mold. Tapos yun na. Ready na. Okay. Tapos, pwede naman na dito lang din. Hindi nyo siya is-shape. Pero ako ay gusto ko siyang magpatungay na ganyan. Diba? Akala nyo Kasi nga ayoko gumamit ng, tawag dito, ng kamay ko, ng bare hands. Pero pwede naman siya bare hands din talaga. Okay?
So, I think this is okay. Ayan o, medyo nagsispell siya, medyo basa kasi yung tuna natin. Pero it's okay, kasi kakainin pa rin naman natin yan. So, kapag ganyan na siya kalaki, usually ganyan talaga kalalaki yung mga sinaserve sa Japan, nakita ko. Pero hindi sa konbini. Yung parang specialized siya na store ng mga onigiri. So, nakita nyo, meron din akong ginawa dito. Ipi-plate na natin siya, mga kasangbahay. So, meron akong prepare dito na seaweed na sheets. Para ka lang nag-ano, di ba? Project. So, ito. And, diba? Shape pa natin siya. Dapat triangle. Pero pwede rin namang bilog. Pero yung usual kasi na nakikita natin sa mga convenience store nila ay, ano, tawag dito, naka-triangle yung shape. Pwede nyong ilagay ng ganito. Tapos, lipat na natin sa plato. Yan. Medyo makalat lang, no? Yan. Tapos, lagay din natin tong, ito. Ang filling nito, mga kasangbahay, ay chicken. Na niluto ng mami ko. Pero same lang din yung rice. So, gaganyan lang. Dikit nyo yung seaweed sheet. Yan. Parang may mommy, tas merong mga anak. Cutie pie. Tapos, isa pa. Ulit. So, ayan na. Tapos na. Meron na kayo onigiri. O, diba? Usually talaga meron pa tong isang wrapper, pero hindi ko kasi kaya yung pag-wrap nila. Pero, ayan. Okay na po ang ating onigiri. Amazing. So, meron tayong tuna mayo here, tas meron tayong onigiri with chicken. Sensyahan nyo na yung ating plating, pero masarap naman yan, mga kasangbahay. Made with love. So, eto na, tapos na ang ating onigiri. Sana nag-enjoy kayo, mga kasangbahay, sa ating sa ating recipe. Oishi naman to. Oishi. And for more Cuisine Adventures, sana mag-abang kayo ng mga recipes natin palagi. At syempre, ang lagi kong paalala sa inyo ng inyong munting kasinera, don't forget to cook with love and cook it right. Awesome! Iba't ibang kung Ayun. Hello, guys. Oh. Sa inyo na. Sa Oo, amin ang beat. nagsasalita naman. Sa amin na ang beat. Hawak na namin ang beat. Sige. Ayan. Para naman updated nating mga kasambay sa ating MCGI Diagnostic Centers and Charity Centers. Narito po ang schedule ng MCGI Diagnostic Center sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ang registration time po from Monday to Thursday ay 10 a.m. to 12 p.m. Pero pag Friday po ay 5 a.m. to 9 a.m. Medical mission naman po today, Monday, July 20, ay sa Barangay Tala, Covered Court sa Orani, Bataan. Ang registration time po ay 5 a.m. to 9 a.m. Kaya habol po kayo, mga kasangbahay. And of course, ang MCGI Charity Center sa Valenzuela City na located po sa number 22 T. Serrano Street, Marulas, Valenzuela City ay open every Monday. Ang registration time dyan ay from 5 a.m. to 9 a.m. Siyempre, bukas din ang MCGI Charity Center sa Parañaque City. Nasa 4th floor po sila ng 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Bukas po sila every Tuesday, mga kasambahay. Ang registration time is from 5 a.m. to 9 a.m. Ang MCGI Charity Center naman sa Quezon City na nasa number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City ay open po every Wednesday. Ang registration time po dyan ay from 5 a.m. to 9 a.m. At ang ating MCGI Charity Center po sa Davao del Norte, located po yan sa Acaso Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Bukas po yan every Thursday, mga kasangbahay, at ang registration time po dyan nagpapasimula po ng alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. At ang ating MCGI Clinic na matatagpuan sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City ay bukas po every Friday. Ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m.
Yun. At yung pabunot po natin dyan, may anesthesia po yan mga kasambahay, kahit libre yan, ha? Huwag po kayong matakot. Libre pero may anesthesia yan. Ngayong tag-ulan naman, mahalagang maging alerto laban sa mga sakit na dulot ng baha at maruming tubig. Kabilang na ang leptospirosis. At kaugnay niyan, may mahalagang announcement para sa ating mga kababayan dahil naging epektibo na po ang benefit package ng PhilHealth para sa moderate to severe cases ng leptospirosis. Ibig sabihin, mas malaki na ang maaaring maitulong na benepisyo para sa mga miyembrong nangangailangan ng pagpapagamot dahil sa sakit na ito upang mabawasan ang kanilang gastusing medikal. Depende naman sa kinakailangang gamutan ng pasyente ang maaaring makuhang PhilHealth Benefit Package. Ito ay nagre-range mula 170,000 pesos hanggang 411,000 pesos para makatulong sa kanilang gastusing medikal. Sakop naman ng package na ito ang iba't ibang mahalagang serbisyo tulad ng ospital at admission, mga gamot, laboratory tests, diagnostic imaging, oxygen at iba pang kinakailangang treatment procedures. Kaya kung kayo o may kakilala kayong maaring nangangailangan ng serbisyong ito, makabubuting alamin ang detalye ng pinalawak na benepisyo at ang mga requirements para sa pag-avail nito. Paalala rin sa lahat, iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan at laging magsuot ng proteksyon upang makaiwas sa leptospirosis. Siyempre, napakaganda ng programa na to na makakatulong sa mga may leptospirosis or yung tatamaan ng sakit na ito, pero mas maganda hindi natin magamit yung benefit package na ito kasi hindi tayo nagka-leptospirosis. Kaya ingat talaga mga kasamba. Yan no? At para naman updated kayo sa ating mga good news at inspiring features, huwag kalimutang mag-follow and subscribe sa UNTV News and Rescue at Good Morning Kuya official social media pages. That's right. And good morning, Kuya. Would like to thank EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes. And of course, binabati ko lang aking pamangkin, si Go Oshitala and si Sam. Good morning! Yay! Good morning sa aking mamsi. Hello, Marcy! Hello din daw sa EO, sabi ni Joshua. Mga kasambahay, are you looking for high-quality skincare that won't break the bank? Visit BeautyWorks Plus Aesthetics Lounge and Training Center located at Rizal Avenue in Taytay, Rizal and the Big Orange Building in Caloocan. They offer a wide range of beauty treatments and also provide certification through fast-track training programs and test the NC2 option. Thank you po, Ms. Glenda Vasquez, for taking such great care of my skin. BeautyWorks Plus, affordable treatment, amazing results. Ibati ko lang sila Hazel Pat, Andrea, Rica, Rhea, Adria, and Maricel. Good morning sa inyo. Yes, at ako naman, good morning lang sa aking mommy, sa aking daddy, at kay Yuna, kay Kuya Chito, at kay Nina. Good morning, at maraming salamat po sa Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural organic hair color options, at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One, ang #1. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa atin mula pa kayo ng Rise and Shine segment with Kuya Daniel. At para punong-puno ng positivity ang panibagong linggo, samahan niyo ulit kami bukas mula 6:30 in the morning dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning!